Ipinag-utos na ni DILG Secretary Mar Rojas sa PNP na tiyakin ang seguridad ng ating komunidad or ng ating community sa isang lugar sa Boracay na binigyan ng lupa sa ilalim ng Indigenous Peoples' Rights Act. Patuloy raw kasi silang hinaharas ng ilang pribadong individual na umaangkin sa kanilang lupain. Balitang hatid ni Mariz Umali. Malayang nakatatakbo at nakapaglalaro ang mga batang ati na ito dito sa isang bahagi ng Boracay Island. Tanaw ang isa sa mga tinaguriang pinakamagandang beach sa buong mundo. Wala nang may pagkaloob ang Certificate of Ancestral Domain Title o CADT sa mga ati dito sa Boracay. Dito na sila sa Barangay Manok-Manok nagsimulang manirahan noong 2011. Unti-unti na nga nakikita ang mga pagbabago rito gaya na lamang nitong mga naitayong mga bahay para sa kanila. Pero ang masaklap, patuloy pa rin daw ang takot at hirap na kanilang nadarama kahit na narito naman sila sa lupang kanila naman talaga dapat. Aabot sa 2.1 hektarya ng lupa ang ipinagkaloob sa halos 200 ati para matirhan at mapalago bilang bahagi ng 5-year development plan ng pamahalaan. Pero sa kabila nito, patuloy daw ang panghaharas sa mga katutubong ati na mga hinihinalang private claimant. Noong isang taon, isa sa kanilang napatay dahil sa tensyon sa pinag-aagawan lupa at ang suspect hanggang ngayon di pa nakikita. Panibagong panghaharas daw ang naranasan ng mga ati. Bago mag-alas 9, may napansin yung kasama namin dito, si Ate Vanji, na merong naglalaglag o nagtatambak ng basura dito sa mangrove. Unang tinira yung mga madre, mga demonyo, yung mga bataang babae dyan, mga bata, mag-ingat kayo, riripin namin kayo. Mga ganong threat, no? Ito bagay na hindi namin, we will not take this sitting down. Masakit, dahil ito na nga ni isang kapirangkot-pirangkot, tapos kukunin pa nila. Tapos kung ano-ano pa ang mga gawin nila, kung anong sinasabi. Pero yan, pinatatag na lang namin yung ano namin. Inaresto naman ng mga pulis ang isang Arlene Helito na sinasabing nag-utos sa pagtambak sa lupa ng mga ati. Pinuntahan namin siya sa Boracay Police Station pero ayon sa pulis na aming nakausap, ayaw daw humarap ni Helito sa media. Arestado rin ang kanyang driver at 2 pahinante na nahuli sa aktong nagtatambak ng lupa. Sasampahan sila ng kasong trespassing. Ang kondisyon ng mga ati at ang 5-year development plan sa kanilang ancestral domain ang isa sa pakay na inspeksyonin ng pamahalaan kaya't narito ngayon ang mga kalihim ng DILG at DOT. Doon sa mga nagtatangka na susubukan nila yung determinasyon ng gobyerno na ipatupad ang batas ay sasalubungin nila yung puwersa ng gobyerno na siya naman ay pinapatupad lamang ang batas. Inimbestigahan lahat ng mga violation ng ating mga environmental laws at isa-isang kinokorek. Lilinawin ko lang po, ongoing ho ito. Nasa unang yugto pa lang tayo ng redevelopment. Ang plano, mapatayuan ang mga ati ng sarili nilang health center, eskwelahan at security at tourism office. Mariz Umali, GMA News.